Ito na po ang development. Tiniyak na ng Philippine National Police makikipagtulungan sila sa International Police o Interpol. Ito, pakinggan nyo itong balitang ito. Magiging baldito at masasyak ang magugulat ang kampo ni Duterte at mga DDS, yung kampo ni Duterte, dito sa balitang ito at sinasabing ito paninindigan at gagawin ng Philippine National Police. General Jean Fajardo, may umiiral na kasunduan sa pagitan ng law enforcement agencies kabilang ang PNP sa international counterparts kaugnay ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga taong pinaghahanap ng batas. Gaya na lang ng nangyari sa paghuli kay dismissed Bamban Mayor Alice Go at ang ginagawang pakikipag-ugnayan sa Timor-Leste kaugnay kay dating Congressman Arnie Tevez. No less than the former president has clearly stated na he will submit himself to the jurisdiction of ICC. So personal po niya itong take po. So kung meron man pong lalabas na warrant of arrest at ang Interpol po ay hihingi po ng assistance sa atin, then like I said, the PNP, particularly the Philippine National Police, is bounded by the security protocol with respect to assistance to be provided with our foreign counterparts po. Ayan, so malinaw ha? Malinaw. Malinaw po yung sinasabi ha? Ng issue ito. Ayan no? Na talagang magkakaroon ng coordination, magkakaroon ng anong tawag dito, tatanggapin, kikilalanin, susuportahan ng Philippine National Police. Ayan ha, sinasabi ni General Jean Fajardo, spokesperson ng PNP, abogado po yan. Ang sinasabi niya, dahil inamin na rin ni dating Pangulong Duterte na willing naman siyang humarap sa ICC. Sabi nga niya, kung gusto nga daw yung magpunta, kung may bibigay daw ng pamasahe, pupunta siya sa ICC. O di ba? Sabi nga niya nung nakaraang hearing, bukas na, papuntahin na rito, haharapin ko. O ayan na. Ang sabi ng PNP ngayon, hindi na pwedeng baliin yan. Talagang malalim ang relasyon ng Law Enforcement Agency International. Kaya nga po mayroong Interpol, International Police. So lahat ng mga law enforcement agency ng iba't ibang mga bansa sa mundo na mayroong alyado, mayroong magandang relasyon, ang trabaho nila ay humuli at i-turn over o sumuporta sa nangangailangan. Ganito kasi ang sitwasyon ng Interpol. Pag ang Amerika, halimbawa, o Canada, o anumang bansa sa mundo, meron silang kailangan na hulihin dito sa Pilipinas na kanilang mamamayan, o kahit hindi nila mamamayan, pero mayroong kasong nakapending sa kanilang bansa, pwede silang ang Interpol doon makikipag-coordinate sa atin para hulihin yan. Tapos i-turn over sa kanila. Ganon din tayo. Pag merong Pilipino o hindi man Pilipino na merong kasalanan at tinilabag na batas dito sa Pilipinas, nagtago sa ibang bansa, makikipag-ugnayan tayo sa International Police o Interpol, silang huhuli doon, din iaabiso sa atin. Yun po yung malalim na relasyon. At tayo ay member dyan, hindi tayo pwedeng tumanggi. Kaya nga sinabi ni General Fajardo, hindi tayo pwedeng tumanggi ron. Yan masusubukan ngayon. So hindi ho pinag-uusapan ng ICC dyan. Okay, ang pinag-uusapan dito, Interpol relation. Ngayon, bakit papasok ang ICC sa issue ng Duterte? Ganito kasi yan. Ang ICC, pag nag-request sa Interpol, madalas yan ang kailang ginagamit sa buong mundo, na merong iniimbitahan o gusto nilang hulihin under warrant of arrest, Interpol ang gagamitin. Akala ba nyo mga prosecutor ang manghuhuli kay Duterte at kay Senador Bato de la Rosa at iba pa? Hindi prosecutor. Pulis yan. Interpol, makikipag-ugnayan sa atin. At ngayon pa lang, inamin na ni General Fajardo na sila'y makikipag-coordinate. Ang ibig sabihin nito, kahit hindi pinapayagan o ayaw ng Pangulong Marcos at ng Philippine government, makipag-ugnayan tayo sa ICC. Pero kung merong warrant of arrest na dala-dala ang Interpol, huhulihin pa rin si Duterte, si Bato de la Rosa at iba pa. At hindi pwedeng i-deny o ibaliwala ng Philippine National Police. Yan ang development. Kung yung mga gunita, ginawa ko na rin topic na nauna naghayag nito ay si Secretary Bersamin, Executive Secretary. Yan din ang kanya sinasabi. Sa oras na merong red notice ang Interpol para makipag-ugnayan sa Interpol ng Pilipinas, ay
tutulungan nila. Hindi nila pwedeng tanggihan yon. Ngayon, may sinabi ang PNP na ganyan. Ayun na yun. Malinaw na yan kung naiintindihan ninyo. Okay? Ngayon, kung babatikos na naman kayo, sasabihin, kala ko ba walang jurisdiction sila? Akala ko ba hindi papayag ang Marcos administration sa ICC? Aba, ibang issue yun. Ibang issue yun. Iba yung investigation kaysa warrant of arrest. Ang investigation, prosecutor ng ICC ang gagawa. Ang warrant of arrest, Interpol at PNP ang magpapatupad nun. Magkaiba po yun. Yan. Para kaya hindi kayo naliligaw. Kasi pagka kayo nalinlang na naman ng mga mapanirang uri na walang ginawa ko, hindi ang balita ay baliktarin. Ang balita ay palakihin ang wala sa lugar. Katulad ng ginagawa nila. Abay, dito sa aking channel, hindi po. Meron tayong pinanghuhugutan under the law. Meron tayong pinanghuhugutan nasa sa ilalim ng malalalim na relasyon ng Philippine authorities at ng iba pang law enforcement sa abroad. Yun po yun. Naku, ayari na. Wala tayong magagawa. Total, si Duterte naman po ang amin ng amin Na, ako ang may kasalanan ng lahat ng yan. Inaako ko ang lahat ng pagkakamali at haharapin ko ang lahat ng investigasyon. Binabastos pa nga niya ang ating mga otoridad. Wala daw na ipapail na kaso. Ang ICC daw, kaya niyang harapin. Di yan Sa inyo nang galing Di lalong mas mapapabilis ang galawan. Kaya hintayin natin kailan magkakaroon ng warrant of arrest. Kailan makikipag-ugnayan ng Interpol sa Philippine Interpol. Pag nangyari yan, magkaka-arestuhan. Walang takutan. Yung totoo lang ang ating ibinabalita. Okay? May pinamhugutan tayo, hindi chismis. Ito ay bunga ng autoridad, bunga ng coordination, bunga ng relasyon ng Philippine Law Enforcement Agency at sa International Law Enforcement Agency, like Interpol. Ayan, Pag hindi pa niya naintindihan yan, nagbubulag-bulagan na. Huwag kayong pahawa sa mga nagbubulag-bulagan na kunwari walang alam kasi kanilang pinagtatanggol yung kanilang mga pinaniniwalaan. Tayo, law, batas, international law, rule of law, at siyempre, due process. Pagka nahuli, magta-trial naman yan. Pagka nailaban niya sa trial na wala siyang kasalanan, di pakapakawalan siya. Pero pag napatunayan sa trial na meron siyang kinalaman dahil doon sa kanyang pag-amin ng pag-amin, yung kanyang pag-amin, kanyang inlulubog ang kanyang sarili, inaamin niya, di bahala siya kung paano niya idepensa at paano niya makumbinsi ang International Court na wala siyang kasalanan sa kabila ng kanyang pag-amin ng responsibilidad, pananagutan sa kanyang mga ginawa. Ganun po yun. Ayan, Sige, maging matalino, huwag sarado ang isipan, magiging maunlad ka. Magiging maunlad kayo. Pero pagka nagbingi-bingihan, dahil may kinakampihan, pupurol, hihina ang inyong kaalaman. Hindi pa nanakot yan, isubukan nyo. Please like, share ng ating mga video. Huwag niyong kalimutan. Kung hindi pa, mag-subscribe kayo sa aking mga channel. Mike Abby Opinions at ito, MA Pinoy TV.